yan. Opo, opo. Well, dito sa problemang ito, Sen, sa isang yung taya, sa inyong experience na po sa gobyerno, gaano na ba ka-sistematiko? Ito hong sistematiko, gaano kalawak, itong kung ang pag-uusapan ay hindi corruption. systemic ang tawag. Systemic po ba yan? Yung systemic kasi, sabi nung mga nag-aral sa social sciences, Opo, oo. pag sinabi mong systemic, ito yung nangangahulugan ng isang behavior ng isang tao. Na ako, ayoko tanggapin na systemic ang corruption. Ayoko pang tanggapin na nandun na tayo sa ganong kalagayan. Kasi pag sinabi mong systemic, isang behavior sa panig ng isang tao o grupo ng mga tao na kinakailangan merong ganon para panatilihin ang isang malakihang sistema. So ayoko tanggapin sapagkat parang nasa sistema na natin talagang parang hindi aandar ang bureaucracy, parang hindi aandar wala ng governance kapag hindi natin inamin na mayroong corruption as a system. Kailangan nating bakahin yun. Huwag nating panatilihin na magtatagumpay yun. Maring nagtagumpay si Satanas doon sa kanyang party doon. Pero tama naman si San Pedro na hindi niya na gawin yung kalahati. Kesa naman ma-influensya pa niya yung nandun eh. Di ba? Bakit hayaan mo pa yung mga nasa impyerno madalaw pa yung nandun? Di ba? Wala namang ito namang nasa langit. Bakit ka pa pupunta ron? Magbabakasakali ka pa ba? Kaya tama yung ginagawa ni Edward eh. Di ba? Isipin mo, ganito ang gawin natin, Kamo. Halimbawa, kahit kailan, magsimula tayo sa ganito. Huwag mong paghahaluin yung negosyo at saka yung politika. Ang nangyayari kasi ngayon, yung negosyo, para ma-protectionan niya ang kanyang negosyo, mag-aalaga siya ng politiko. Mali yun. Kasi pag inalagaan mo yung politiko, kahit na mali na ang ginagawa mo, poproteksyonan ka ng politiko. Yun na, mangyayari. Mali yun. Dapat sana, kung kabayanihan ang pinag-uusapan, negosyante ka, magpakadalubhasa ka na lang na negosyante. Sa iyong negosyo. Kasi kung wala ka namang ginagawang masama, hindi mo na kailangan ng proteksyon. Magaling ka eh. Magaling ka sa negosyo mo eh. Isip-isipin mo, bawat hawakan mo, nagiging ginto. Anong problema mo? Ang galing mo sa negosyo. Yun lamang negosyanteng palpak ang nangangailangan ng proteksyon kasi gagawa sila at gagawa ng kawalanghiyaan. Kaya nangangailangan siya ng protection. Yun ang mali dito eh. Tingnan mo yung negosyanteng masyadong enterprising. Gagawa pa siya ng political party. Totoo po. Sino bang may-ari na nga? Ayoko na lang magsalita. Alam nating lahat yan. Ikaw na nga, isa sa pinakamayaman sa bansang ito, gagawa ka pa ng political party. Ano bang gusto mong mangyari? Di ba? Lahat na ng pera nasa iyo na eh. Gusto mo pati protection? Sa iyo pa. Paano naman? Ngayon, yung politiko, magpaka-politiko ka na lang. Hindi eh. Gusto maging negosyante rin eh. Kaya nga tawag sa iyo eh, Honorable Congressman, di ba? Yan, Honorable Senator. Pwede mo bang tawagin Honorable Contractor? Hindi mo pwede. Hindi honorable ho yun. Hindi honorable. Contractor ka, gusto mo pang maging congressman? Hindi pwede yung gano'n. Ito yung conflict of interest. Diyan nagsisimula, kaya tayo nagkakaganito eh. Hindi, ang problema kasi, Sen, simula pa lamang ng isang negosyante, namumuhunan na, parang konsihal pa nga lang eh. Pinupuhunan na yung politiko. Pagdating na araw, magiging congressman ka, magiging mayor ka, etc. etc. Napakalaki ng puhunan niya. Okay lang sa akin yung halimbawa, magsikap ka at pagkatapos magnasa ka, magsilbi sa bansa. Okay lang yun eh. Pero hindi sa paraan na nasa isip mo, kaya ka gustong magsilbi sa bayan para lalo kang makagawa ng negosyo mo na mapoproteksyonan sa pamagitan ng posisyon mo. Yun ang mali. Mukhang kakaunti lang ang bayanin ganyan. Katapos-tapusan naman kasi, may kasalanan din ang mamamayan eh. Akalain mo naman, kilala mo naman yan, wala namang gagawing matuloy, pinipilit mong iboto kasi. Hindi, sabi wala nila naman kasi, tayong pinatutungkulan, kaya lang, alam natin lahat yan. Hindi, sabi nila, pagka hindi ko naman ito binoto, matatalo lang din yung iboboto, baka ako lang ang bumoto doon sa isang tao na yun. Hindi na ako boboto kung ako. Kung iboboto ko lang. Di ba? Di ba? Yun na nga. Nako. Ngayon lang, alam na ninyo eh. Kaya isipin mo itong mga tumutulig sa, kauumpisa ko lang din eh. Unang araw niyo pa nga lang sa hearings yan eh. Ako, bilangin po ninyo, bilang senador, wala pa po akong 2 buwan. 1 buwan at 3 linggo pa lang ako. Pagkatapos magsasalita na itong babaeng ito, magsasalita yung sinasabi mong Mr. DBD. Ang gagaling naman ninyo. Tumakbo nga kayo sa politiko kung mananalo kayo. Kasi para bagang pagka sinabi nila, parang obligasyon niyo pang sundin, Sen. Parang para bagang pag kung ano sabihin nila, yun ang susundin. At saka napakatalino. Okay lang sa akin, yung matalino kayo, walang problema sa atin. Yung magpakatalino kayo. Ay, gusto nila gano'n, di okay lang. Pero kung halimbawa gagamitin ninyo sa paraan na hindi man kayo nakakatulong eh. Di ba? Nagkukunwari lang kayo na matalino, ang dami niyong naililigaw eh. Sino sasabihin niya, bakit ikaw kanya palaging binabanatan ikaw mga DPD? Bakit mapagsasabay mo ba lahat? Di ba? O sabihin ko halimbawa, ikaw kung nakikinig ka, itong babae broadcaster ito. Kumakain ka halimbawa. Mapagsasabay mo bang
Mahirap na lang talaga. Baka kung ano pa yung masabi ko sa kanya. Baka mamualan po yun. Baka mabulunan ka eh. Oo. Ha? Kanya-kanya tayong ano eh, di ba? Oo. Ako nasasabi ko lang ito. Para lang maituwid sila. Baka sakali, kasi ako naniniwala, may isip naman sila. Wag na kayong magpakadalubhasa sa puro ganyan na lang. Oo, tama. Hindi na rin kayo tatanggapin ng tingnan natin ito. Magano na kayo ng mga ilang panahon lang. Oo. Wala nang maniniwala sa inyo. Nako. Eh, alam naman yung pinanggagalingan nila eh. Hanggang ngayon, yung naisara na prangkisa, doon lang sila tumitira. Yun na nga po. Hanggang ngayon, hindi nila makita ang katwiran na kaya kayo naisara dahil sa pagkukulang ng inyong network. Oo. Kaya tanggapin ninyo kaya hindi, bahala kayo sa buhay nyo. Oo. Pero nasa record yan. Yung pagkukulang na may-ari. Nagkulang kayo. O, ayaw nyo aminin. Oo. O. Pagkatapos ngayon eh, salita ng salita, akala mo totoo ang mga pinagsasabi. Akala mo ang galing eh. Oo. Subukan mo akong imbitahan. Subukan mo. Yan. O, ngayon, ayaw mo akong maimbitahan, tumigil ka. Yan lang. Yun na nga. Ay, Hindi man lang yan nakuwang kwentahin kasi. Oo nga naman. Eh, 1 month and 3 weeks pa lang yan eh. Ba't may kukumpara doon? Eh, yung mga iba eh, 3 dekada na dyan, 4 na dekada na nga eh, di ba? yun na nga po. Oo. Pero, bakit sa ngayon nakikita ng mamamayan, parang may tiwala sila. Kasi nakikita ko rin eh. Totoo po. At sa dami ng mga nagte-text sa akin dyan, hindi ko na kayang sagutin lahat eh. Na nagsasabi na ipagpatuloy mo ito, ganito. Alam mo na, isasagot ko na lang. Oho. Yung lalagyan ko na lang ng puso eh. Ng heart. Hindi ko kayang sagutin lahat eh. Opo, opo. Ano ba yung heart? Di ba may heart? Oh, heart, emoticons, tawag Oy, doon. ano tawag ron? Emoticons. Oh. Umisa naman, merong isang parang nagtatawa siya. Ayoko naman Opo. gamitin yung baka akala niya pinagtatawanan ko yung ano niya. Kaya yung heart na lang. Opo. Sa dami kasi, so heart na heart. Ganun na lang. Baka pati galit sa inyo, na-heart yun na rin, Sen. Hindi na napapansin siguro sa dami niyan. Ay, hindi yung mga galit naman sa akin. Hindi naman sila sa akin. Nakikita opo. ko lang sa, Oho. sa social media. Oo. Ang gusto kong mapansin nila, bakit kahit na bagito lang, kung ang pag-uusapan ay yung tagal o inilagi ko nga, hindi pa nag-iinit ang upuan ko eh. Oho. Pero yung kanilang pagtitiwala, nandun yun. Totoo po. Ngayon, ang gusto kong mapansin nila, bakit ganun? Oho. Saan ba galing ito? Di ba? Ang uso na nga ngayon, Sen, ngayon, magsumbong kay Marcoleta, hindi na yung kasama niyo sa Hindi, Senado. huwag mo nilalayo ang usapan. Ang sinasabi ko, Opo. ano bang patakaran ng taong ito? Okay. Ano ang pinagmulan nito? Anong paniniwala ba ng taong ito? Yan. Gusto ko opo. yun ang mapansin nila. Oho. Hindi ba? Kasi sa atin, Sen, alam mo, naintindihan ko kayo sa bagay na yan, meron tayong aral. Meron akong iniingatan. Yan. Yun ang gusto kong Opo. makita nila. Oho. At yun ang gusto kong maibunyag. Oho. Kaya maaaring magtataka kayo kung ano yung pinagsasabi ko ngayon. Pero sa susunod na mga araw, maiintindihan ninyo ito. Opo. Saan ako nang gagaling? Oho. Ngayon po, Sen, patangutang ko ang Kadong Dades. Tama po kayo. Ang Joel Mangandi, patangutang ko rin. Naintindihan po nila kayo. At kami, Sen, ano? Baka naman natutulog kaya tatangutan ko. Hindi po, talagang tama po kayo. Yan ang talagang dapat. Ano bang anong gusto kong mapansin nila? Oho. Di ba? Ayan. Dapat lang pansinin nila. Kayo. Kami, Sen, napapansin namin. Kasi, kumbaga, Pero itong broadcaster na ito, wala namang aral na tinanggap yun, Sen, eh. Wala hong Alam aral mo, hindi ako nagagalit sa kanya. Opo. Nauulit-ulit ko lang. Naawa ko sa kanya. Sa totoo lang. Oho. Gusto ko magbago siya ng... Malay mo, baka Sa flood control pa lamang, ako bilang nag-oobserba, parang napakalawak na, Sen. Siguro, doon naguhugot ang ilang mga broadcaster, ilang mga vloggers na kung flood control pa lamang ang pag-uusapan natin, baka maubos na agad ang termino ninyo, hindi pa natapos sa flood control issue, controversy. Meron akong pamamaraan at hindi ko muna sasabihin sa inyo. Ayun pala. Oho. Bakit? Tinangka ko bang gawin ito ng paganyan-ganyan lang? Oho. Ay, hindi ko muna sasabihin sa inyo. Kasi nasanay sila, Sen, na, di ba? Pag ganyan, ginagawang series yung hearing. Eh. Ay, hindi ako ganun. Ayun, oho. Oho. Malalaman nila kung paano. Ayan. Kaya lang, pasensya na kayo, hindi ko muna sasabihin sa inyo. Tama po, Sa tama. September 1, malalaman ninyo. Ay, second hearing pa lang yun, Sen. Oo, second hearing. Pero kahit malaman ninyo, Opo. lahat ng mga involved dito, wala na kayong magagawa kahit malaman pa nyo. Ayun. Pero ngayon, hindi ko muna sasabihin. Bagamat sinabi yun sa akin, hindi ko na rin muna sasabihin, Sen. Wala naman ako sinabi sa iyo. Tandang-tandaan niyo po ito, mga 1960s. Sen, kung ang pagbabatayan ay per capita income ng ating bansa, parang pangalawa ata tayo sa, mas mataas pa tayo sa Singapore, Sen, eh. Pero bumaba tayo ng bumaba ng bumaba, at ngayon ata, parang malalagpasan na rin tayo ng Vietnam, ng isa sa mga dahilan, ang nakikita ngayon ay ang korupsyon. Sen. Kung 1960s ang pinag-uusapan natin, dapat ikaw magsa-isa niyan, dapat nandiyan ka na eh. Ay, Tao ka na nung 1960s, hindi ba? nagliligawan po yung mga magulang ko ng mga kapatid. Pero yun, Sen, napakataas na ng level natin, eh. Di ba?
natatandaan ko sa historical books dyan. Kasi Opo. nandun na ako ng 60s, pero siyempre bata pa tayo. Oho. Pero pagka binuksan mo yung mga librong pangkasaysayan, lalo na sa pang-ekonomikang pagsisiyasat, mga 60s kasi, pangalawa tayo kung pag-uusapan ay yung per capita GDP. Gross Domestic Product, yes. Halimbawa, pag pinaghati-hati mo yung kinita ng isang bansa, Opo. sa loob ng isang taon at i-divide mo Sa kanyang mamamayan. sa kanyang mamamayan, Oho. pangalawa tayo sa pinakamataas. Yes. Isa yon sa pamantayan, isa yun sa sukatan na ginagamit ng ngayon, lalo na ngayon, Opo. ng mga nagpapautang sa mga bansang katulad natin, yung per capita GDP. Tama. Ngayon, maganda ang nauuna ang Japan eh. Pangalawa tayo. Oho. 1960s ito. Mataas pa tayo sa Singapore ng mga time Mataas na yun. tayo Yes. kung pag-uusapan Southeast Asia. Oho. Tayo ang pinakamataas. Sa buong Asia, pangalawa tayo. Ang Japan ang pinakamataas ang GDP per capita. Opo. Ngayon, kung susuriin mo yan, sa pagdaan ng mga panahon, maawa ka eh. Oho. Maawa ka. Talagang bumabagsak na Every 5 years, makikita mong bumabagsak. Tinalo tayo ng Singapore, tinalo tayo ng Thailand, tinalo tayo ng Malaysia, tinalo tayo ng Indonesia. Ay, malapit-lapit na tayong talunin ng Vietnam at Nalampasan na ang rin tayo. Cambodia, maaari na tayong lampasan. Paano Grabe. nangyari ito? Pangalawa ka sa Asia. Opo. Eh, di Ay, dapat paano naman, pataas tayo na pataas, halip na pababa na Dapat pababa. sana pataas ka na ng pataas. Oho. Maganda na yung momentum mo eh. Isip-isipin mo, 60s agricultural country tayo noon, hindi pa tayo industrialized. Agricultural pa lang tayo, pero nakuha nating pumangalawa sa Asia. Oho. So ngayon, dahil nga sa katakot-takot na katiwalian, na korupsyon sa bansa natin, bakit hindi babagsak ang bansa mo? Oho. Corruption kaya sen talaga ang dahilan kung bakit nagkaganon ang Isa. ating bansa natin. Isa sa pinakadahilan. Ganun po. Isipin mo, kapag ka kinurap mo ang pera ng bayan, dalawang bagay lang makikita mo riyan eh. Oho. Natalo ang mamamayan kasi yung serbisyo na para sa kanila, lalong-lalo na yung nasa panig ng mahihirap, Opo, na ipagkait. nawawala lahat yon. Hindi na ibigay, na ipagkait po. Tama Pagkatapos yung pera kayo. Oho. na dapat gugulin nga para sa kanila, kinurakot pa't dinala sa bulsa nila. Oho. Paano mabubuhay? Paano nga asenso ang isang bansa? Makikita mo, maski sa corruption index, pinakamahirap na bansa, pinakamataas ang corruption. Parang may direct correlation ang tawag nila dyan. Pagka pinlat mo yan, halimbawa, Magpapanag po pag pinlat mo yan, ang talagang makikita mo yung correlation. Eh. Ayun. Sa statistics, madali yan. Eh. Opo. Gagamit sila ng dependent variables at saka independent variable. No? Ang independent variable, halimbawa, flood control, sabi niya. Makikita. Talagang tatama, sasakto talaga. Babagsak ang bansa mo talaga. Nako. Pero siyempre, Sen, alam nyo, ngayon lang kasi napapanahon, napapatuon tayo ng pansin sa corruption ng flood control at saka yung mga DPWH official, pero sa kabuuan ng gobyerno natin hindi natin may pipikit ang ating mga mata. Meron din, iba pa, na mga ahensya din ng gobyerno, Sen. Sa ngayon, ito yung mukha ng korupsyon. Opo. Nakasentro ngayon yung mukha ng korupsyon. Talagang litaw na litaw ang mukha. O yan, opo. Isip-isipin mo, saan ka naman nakakitang, akala mo sasabihin niya ganyan river walling, sabi niya. No? Nakalagay sa report nila, completed. Yan, nako. August. Oho. August 2. Okay, January 1, Nako. 2025. Complete documents, opo. Isip-isipin, nagkaroon ng program of work. May plano. Opo. Nagbidding. Yan, nako. Nag-award. Oho. Meron pang notice to proceed. Nako. Pagkatapos may report pa yung QUA, yung quality control ito. Pagkatapos meron pang inspection. Yan, Pumirma pa yung Commission on Audit. Nako, naka 20% mobilization, etc. Pagkatapos nakolekta yung pera. Oho. Pagkatapos walang project. Nung hinahanap mo yung proyekto na saan po dito? Pagkatapos ngayon, sino ba yung kontraktor nito? Oho. Hindi mo ba hanapin yun? Sino ba nagpanukala ba niyan? Bakit nagkaroon ba niyan? Kukunin mo yung papel. Opo. Sino ba yung masugid na nagpanukala na kumuha kunwari ng pondo para maitayo yung multo na yan? Oho. Ha? Yun ang hindi naman. Yan na kailangan tuntunin mo sa dami ng mga yun. At ang masakit dyan, Sen, ito pa isang masakit, dugdagan ko na sakit niyang bagay na yan. Nung hindi nakita, parang wala akong nakita. Hindi, sige, nasusunod na taon, pondohan ulit natin panibago. Kaya yung Ang tawag boss na nun, restated funding. yun, hindi nga nakita nung una Doblehin pa Nakatatlong ulit na doble nga po, Sen Di ho ba? kasi nga, sabi nila, Hindi nakita napalusutan natin Ayun. Ulitin nga natin. Oho. Perfectin natin. Na-perfectin, di ba? Opo. Yan. Hanggang sa lumitaw ngayon. Oh. Sino ba mag-aakala naman na yung Blue Ribbon Committee, ibibigay nila sa akin? Nako, Ikaw, may iniisip mo ba yung gano'n? Di ako simula pa lamang, di pa simula ang election, Sen Itinalaga ko na kayo dyan
Ay, hindi, wala kang naniniwala na mananalo ako. Hindi, nakita Sila po yun. Sila po. Nakita mo ba yung isang, anong tawag doon? Broadcaster ba yun na babae? Ay, oho. Oho. Nakakaawa yung broadcaster na yun. Hanggang ngayon po, mukhang hindi pa niya matanggap sa kanyang sarili. At meron pa siyang kapares na kanyang pananaw din, Sen. Yung si Boy DVD, yung nakunan ng fake DVD dyan sa may Congressional Avenue na hanggang ngayon, bakit daw? Sino ba yung Boy DVD? Kilala ho nila yun. Ang pangalan nata, Liamas. Tanong mo nga kay Saito kung alam mo. Ano ba sabi? Ano kasi ang sinasabi niya, bakit daw parang selective kayo? Parang pinipili nyo lang. Bakit yun at yun lang daw atang na pagtutunan nyo ng pansin, Sen, ng Blue Ribbon Committee? Napanood mo, sinabi niya? Parang yun po ang yun po lumalabas din. Ako, iniwasan ko na manood doon sa mga yun kasi wala namang magandang sinasabi sa inyo yun eh. Bakit naman sinabing selective? Kasi nga ron daw po, parang ang dating doon sa kanyang sinasabi ay mga opisyalis lang daw po ng DPWS ang inyong tinitignan. Hindi parang yung broadcaster na babae. Yun, napanood ko yun eh. Kaya nga magasin tono sila, Sen eh. Kaya kung magsalita pa naman yun akala mo tumatakbo, hindi mo maintindihan, di ba? Oho. Subukan mo tumatakbo ka, nagsasalita ka, humihingal ka. Yung pagka yun nagtatanong, humihingal eh. Kakapusin ka ng hininga nun, Sen. Kapag ako'y nakikinig doon, ako napapagod eh. Nakikinig lang ako, pagod na pagod ako eh. Kaya ayaw kong pakinggan yun eh. Ganun po ba? Ang sabi niya, ay bakit ang DPWH lang? Mariusip ng mga tao ito, sabi ko. Nag-umpisa pa lang ako din. Unang hearing niyo pa lang po, Sen eh. Unang hearing pa lang ako. Alam ba niya kung gaano kalawak? Alam ba niya kung gaano kalawak ang multong kinakaharap ng ating bansa? Ang problema sa ganyang mga tao, lalahatin ko na sila, mga ganyang uri ng tao. Yung mga ganyang sariling kaisipan. Mapa-broadcaster ka, o kung ano man, basta ganyan kayong mag-isip. Pati vlogger, Sen, marami din ganyan. Pagka ganyan kayong mag-isip, talagang wala na akong magagawa sa inyo. Hindi naman kayo abogado kasi. Ang abogado kasi, bago magsalita, nag-iisip. Itong mga ito, nagsasalita, hindi nag-iisip. Ganyan yung mga yan. Mayroon po yung paglalarawan niyan, Sen. Paano ka mag-iimbestiga nang hindi mo muna ilalatag? Kumbaga sa korte, sasabihin ng korte sa'yo, Counsel, you need to lay the predicate. Hindi pwedeng hindi ka mag-lay ng predicate. Siyempre. Ilalatag mo muna. Isa-isa mo ngayon. Ba't kaya ka? Saan ka naman nakakita ng mga ganyan na? Ang gusto ata sa unang araw pala, ipatawag din na lahat ng mga... Wala naman kasi silang direksyon na magtanong eh. Nagtatanong lang sila sang-ayon doon sa kanilang nalalaman. Hindi ko kayo papatulan. May iksi ang mga kukotin nyo. May diferensya pa ang mga ulo nyo, kaya hindi ko kayo papatusin. Kaya alam mo, hindi ako nagpapa-interview sa mga yan eh. Bagay, yung babae na yon ng broadcaster, hindi ako interviewin doon kahit anong mangyari. Sa nervyos niya siguro. yun ang tingin nyo, Sen. Kahit anong mangyari talagang hindi siya magtatangka na... Sinubukan ko nang magparating sa kanya na pakisabi mo nga sa kanya ako na interviewin naman niya ako. Kasi ang nakausap ko, isa sa pinakamatalik niyang kaibigan. Okay. Matalik na kaibigan kasi yung sasabihin ko na ang totoo, sangayon doon sa kaibigan ko, tinulungan siya na yung anak niya ipagamot sa Taiwan. Kasi magkaibigan sila. Kaya sabi niya, pinat yan. Sabi niya, hindi pwedeng hindi niya ako mapagbigyan. Sige. Try mo. Pangiti-ngiti ako eh. Ako pagdating sa akin. Tama ka ko, ayaw na. Yan ang sinasabi ko sa iyo. Yung mga yan, may mga sakit. May mga sakit yan. Ano po sakit? Gusto lang tanungin yung gusto nilang tanungin. Ayun. Kaya paikot-ikot lang sila sa isang subject matter. Na akala nila nakagagawa sila ng mabuti sa bansa. Hindi sila makakapaglahad ng objective. Hindi kagaya natin. Kung ano yung tama, yung nag-discuss natin. Siyempre po naman. Diba? Wala tayong kikilingan. At yung taong bayan, taga-subaybay natin, magsasabing, tama, mali, di ba? Hindi kasi natin kinukupo yung kaalaman sa di ba? Isip-isipin mong mulat-mula pa eh. Bakit nanalo yan? Nakakita ka ba naman ganyan? Broadcaster ba yun? Parang, anyway. Hindi kaya, kasi ganyan, sabi naman nung kausap. Hindi nga eh. 2.8 million lang sila eh. Bakit ba pinipilit niya yung kanyang gustong mangyari? Para panatilihin niya sa kanyang sarili na siya ang tama, na sa kanyang panukat, hindi ako mananalo. Nakalain mo magtiwala siya sa sarili niyang pag-iisip. Tingnan mo nangyari ngayon. Yun na nga. Nagmukha siyang tanga ngayon, hindi ba? Totoo. Minsan, pwede ko na sabihin sa kanila ngayon lahat. Minsan kasi naman yung pagkakamali, madali naman tanggapin eh. Ngayon, yung mga ini-interview niya, ngayon, bahala sila. Magpa-interview kayo sa tanga.